Mga kabalen, naririto ako ngayon sa Kapas. At ito ay isang paaralan. Dito isinasagawa ngayon ang vaccination sa mga senior citizen at sa mga ilan na kababayan natin na halimbawa sila ay nagme-maintain ng gamot. Halimbawa high blood o hypertension. Yan ang mga ibabaksin. Subalit, dadaan muna sa proseso bago ka i-inject, sabi nga nila. Araw-araw ginagawa ang vaccination dito sa Kapas. Minsan umaabot ng 500, 600, 700 araw-araw ang nababaksin dito sa Kapas. Kasama natin ngayon ang doktora na kung saan siya ang nagmamanage dito sa area ng vaccination. Alamin natin kung paano magsisimula, kung ano yung mga step bago mo matanggap yung vaccine. Ang unang step na gagawin ay ito, di ba? Pag-fill up ng forms. Ayan po ang formularyo. Na ang ibibigay ay ang ID. Yan. Itong unang table na to, itong pinakaunang step na ginagawa nila. Pag-fill up ng formularyo. ID po. ID po. Ayan si Kuya. Kasama na siyang pipill up ng ito yung mga magigiting nating mga kawani ba sa Kapas? Ano ang tawag sa inyo? Anong tawag sa inyo? Frontliner po. Frontliner. So, yan ang mga frontliners natin dito sa Kapas. Ito yung unang step na gagawin, pag-fill up ng forms, tapos magbibigay sila ng ID, makikita nila yung kanilang ID. Yung mga nag-fill up, ayan sila. Dito sila. Yan ang mga nag-fill up. Pagkatapos nilang mag-fill up, pupunta naman tayo sa pangalawang step na gagawin para sila ay tuloy-tuloy hanggang sa mabaksin. Ito naman yung pangalawang step. Pangalawang step, i-interviewin ka rito. Alamin nila kung mataas ang BP mo. Yan. Yan ang pangalawang step. Dito ibibigay din yung formularyo na pinil up. Second step ito. Maraming itinatanong, kabalen. Maraming itinatanong. Kung ikaw ay allergy, anong iniinom mong gamot, kung nag-maintain ka, at iba pa. Naka-register na ako. Ganda mo po na yung online. Dito po talaga.
Ano ito? Ito pangatlong step na. Opo. Ito yung pangatlong step. Ito naman yung pinaka-final assessment. Yan. Itong pinaka-pang-apat na step. Pagkatapos kang interviewin din dito ng isang matinding at mga tanong na talagang kailangan mong masagot, tsaka ka nila i-recommenda kay doktora kung ikaw ay pasado na pwede kang ma-inject o ma-vaccine. Merong step 1, step 2, step 3, at ito ang step 4. Pagkatapos nito na maayos ng na-process na yung papel, na-interview na sila, dito naman sila uupo. Yan. Yan. At tawagan na sila isa-isa hanggang sa sila ay vaccine. Yun ang pinakahuli na kung tawagin natin ay step 5. Step 5 na vaccine administration. Yan ang mga naghihintay ngayon para mabaksin sila. Ma'am, pwede kitang tanungin kung anong barangay ka? Anong barangay ka, ma'am? Kutkutwan. Yan. Si ma'am, anong barangay, ma'am? Kutkutwan din po. Yan, Kutkutwan. Bisa. Katukid na kayo, wari na po. Suran mo. Araw-araw gaano karami ang nababaksin? Araw-araw. Sabi nung isa may 400 data, 500. Hello. Anong barangay ka, ma'am? Cristo Rey. I know you. You know me. Ma'am. Thank you. At pagkatanghali, walang gaanong nagpapabaksin. Hello, ito na yung area ng vaccination. Ayan. Pagkatapos ni ma'am, ako na. Ma'am, paghihawak ni mamaya to ha. Ako na ang tatanggap ng vaccine. Ako na. Yan naman sabi nga nila, mabaksin ka at hindi, mamamatay din tayo. Diba? At take mo na yung take mo na yung protection. Oo. Talagang gandun ka na lang. Yes. Almost 400, 500 a day pala yun. Ma'am. Ayan, ma'am ha. Ano yan? Recorded yan, ma'am. Okay. Vlog ko na lahat. Yes. Ano ninyo ako subscribe sa Ride, Sir Ride Zamora from Lavi. Oh, na-vlog ko na yung 101 years old na matanda, si Lolo Moises. Kasama sa picture, ha? Hello, eto na. Babaksin na ako. Pagkatapos dito,
meron kang pupuntahan pang isa. Recovery. Recovery area. Then after 3 months, babalik ka na naman for second. Second dose. Aray! 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 No! Vlogging! Okay Vlogging! na. Okay na. So, ano na kayo? Gawin na. Vlogging! Thank you sa inyo. Ha? Yeah! It's masakit, Daddy? It's Masakit, yeah. masakit. It's masakit? Oh my God. Yeah, mom dear. Aray ko masakit. Hello, success. At ako ay na-vaccine na. Saan yung recovery na sinasabi? Di ba? Upo muna kayo. Oh, Sasabay na to. Antayin ko natin. Ayun. Papunta ka. Hello, papunta kami ngayon dito sa recovery room na tinatawag nila. Ito pala sila. Ayan. Ito yung recovery room. Yan pa po kayo. Dito ako. Ito yung recovery room na tinatawag. Opo. Recovery room. Ito na yung pinakahuli, di ba? Last, ano na, step. Ito yung mga na-inject na yan. No, na-inject na halos yan. Kaya Biab. Yes. Pirma po. Ito, pipirma na ako. Yan ang pangalan ko. 30 minutes po na magpahinga lang po. Escoto Laling. Dito po, kung papahinga. Escoto Laling po. Dito pala, magpapahinga ka ng 30 minutes bago ka umalis. 30 minutes. Nagpirma na kayo? Nakapagpirma na kayo? Dito maghihintay tayo ng 30 minutes. Ganun pala yun. Dito pala, sa recovery room, magpapahinga ka ng 30 minutes. 30 minutes eh. Pagkatapos ma-inject, dito ka dadalhin. Within 30 minutes, pahinga ka lang. Namnamin mo yung vaccine. Namnamin natin yung vaccine na inilagay sa atin. Dito muna tayo po, tabi tayo po. Bakit ka? Hindi po. Sinama ko lang daddy ko. Gano'n. Isipin mo pala 30 minutes ka magpapahinga dito, ano? Wala pa naman yung wala pa naman yung pagka-after ng vaccine, nahilo ka agad, gano'n, wala naman. Ano ba? Wala naman yung nahilo agad after vaccine, wala naman. Halos lahat dito yung mga na-vaccine, success naman, ano. Wala pa as of the moment po, wala pang na-report na. Mula nung magsimula yung vaccination dito. Ayun. Awa ng Diyos, nakauwi sila ng mapayapa. Kaya po, pinagpapahinga po kasi ng 30 minutes kasi may offer observation kung may magiging effect. Nahilo, nakumba. Sinasabi rin kung halimbawa, ano ang bawal kainin, kung anong... Opo, meron po. Sasabihin din po nila namin. Dito sasabihin din. Bago po kayo umalis, ibibriefing po kayo. Ayun. Explain po nila lahat. Ayun, tama. Papaliwanag pala nila kung anong
dapat kainin at hindi dapat kainin, kung kailan at ilang araw. Yung second dose po niya, sasabihin ko kayo kay Papa. At tapos yung second, na sinasabing after 3 months. Yung... Anong barangay kayo? San Crisanto. Pepresyonin uli. Pepresyonin uli. Mahaba-haba rin palang process ito. O, isipin nyo, pagkatapos mabaksin, pupunta rito sa recovery. 30 minutes kami rito. Tapos, bawat isa na nabaksin, ay tinitingnan nila yung blood pressure nila. Tinitingnan yung blood pressure, kung tumaas o bigla bumagsak. At sa awa ng Diyos, mula nung magsimula ang vaccination dito, ay wala pang nakitaan na dinala sa emergency, biglang nahilo. Lahat halos naman ang nabaksin dito sa Kapas. Maayos na nakauwi sa kanilang mga tahanan na walang anumang nangyari. Mamaya sasabihin sa amin yung kung anong bawal kainin after na mabaksin ka, anong hindi dapat kainin, ilang araw, yung pagbabawal ng ganong pagkain. Oyang, sino ba yung tatay mo? May interview ko. Kuya, anong barangay po kayo? O'Donnell po. O'Donnell. O'Donnell, Patling o Navy? Patling. Patling. Mga kabalen, 30 minutes kami rito. Yan, 30 minutes. Pahinga muna. Nakapila na ako rito. Kami lahat ay nabaksin na. Yung mga kasama ko nabaksin. Ang gagawin nila sa amin ay titingnan nila yung presyon namin. Nakapila ako rito. Si tatay, natapos na siya. Naalalayan siya ng kanyang anak. Senior citizen natin yan. Dito na kami sa area na muling titingnan yung BP mo. Anong barangay ka? Anong barangay? Pogi. Anong barangay? Barangay lang. Ha? Kut-Kut Bells. Ikaw, anong barangay ka?
Barangay lang, barangay. Kut-kut first din. Yan. Sunod-sunod na, pangatlo na ako. Tita Conching, wait me. Normal lang sa akin. Ilan yun na sir? 160 over 150. Ganun din, 140. Okay lang sa akin. Normal lang sa akin yun. Kaya nag-maintenance na? So, kasi nga, yan. Si ma'am na-vaccine ka na. Yan, si ma'am. Yan. Nakikita natin, I am vaccinated. Yan, si ma'am. Ako naman ma'am ha. Ay, ako naman. Kakawak niya ha. Kayong magkaibigan sa akin. Opo, okay na po. Off ko na po. Yan, si Kuya. Vaccine na siya. Ang aking presyon 160 over 120. Kanina bago ako i-vaccine 160 over 100 lang. Bawal ang itlog, bawal ang alak, bawal ang malansa. Ayan. Hindi ko lang alam kung ilang araw kasi hindi pa ako napagsabihan. Uy, tapos ka na? Anong barangay ka? Anong barangay? Arang-goreng sir. Arang-goreng.
Side B. Side B. Okay. Katunayan ikaw ay na-vaccine. Yung isa naman, yung isa naman. Sige, bibidyoan kita, kinuha mo yung isa. Ito, ang katunayan ay ang vaccinated. Time unit. Successful. Ready na. Ito na po ang ibinigay sa akin pagkatapos na ako ay pa-vaccine. Pagkatapos ibinigay sa atin yung mga bawal na kainin. Ayan, nag-eat food. Ayan. Mga bawal kainin. Meron din silang contact number na ibinigay in case na may mangyari sa iyo. Ayan. Kaya kumpleto yung data. At ngayon ako ay pwede nang umuwi. O sige, thank you po ha. Ma'am, thank you po. Thank you po. Oh, thank you ha. Thank you. Yan ang mga frontliners natin. Oh, thank you. Thank you po. Thank you ma'am, mga frontliners natin. Masisipag araw-araw yan, di ba? Anong oras kayo nagsisimula? 7 o'clock in the morning up to 3 o'clock. Ne. Ayan, si tatay. Ganito na magbilang. Oh, thank you po kaya kayo ha. Thank you mga frontliner ng Kapas. Ito yung mga magigiting na mga ano ba yan? Enforcer. Sila yung mga umaalalay, lalo na kung may mangyari. Ito, anong tawag dito sa paaralan dito, Dek? Pilot. Ito yung tinatawag nilang pilot. Pilot. Babalik ako 1 o'clock, kasama ko si Tita Limo. Ito yung tinatawag nilang mga paalala sa proseso ng pagbabakuna. Step 00, pre-vaccination screening muna. Tapos, meron silang waiting area. Step 1. Step 2, meron silang registration. Step 3, screening. Step 4, health education. 5, vaccination. I-inject na sa'yo. At yung 6, meron silang 30 minutes observation bago kanila paaalisin. Sige, salamat. Thank you mga kabalen. In case of emergency, meron silang nakahandang ambulansya. Yan, rescue ambulansya. Dito lang yan, nakaantabay. Yan ang ambulansya ng Kapas, Tarlac.
New Clark City Capas Rescue Ambulance. Hello mga kabalen, dito pa rin ako sa Capas at ako ay pauwi na dyan pagkatapos matanggap po ang vaccine. Tawag sa paaralan to pilot. Dito Capas East Central School. Walking muna tayo. Mainit lang ang panahon. Kaya yung mga hindi pa na-vaccine, magpa-vaccine kayo. Nakahandang gobyerno natin para ipagmalasakit tayo, para tulungan tayo. Maraming salamat sa inyo mga kabalen. Mga kabalen, una nagpapasalamat po ako sa ating gobyerno sapagkat ako ay tumanggap na ng vaccine. Vaccinated na. Kaninang 11 o'clock in the morning, nang tanggapin ko ang vaccine doon dito sa Capas Tarlac. Awa naman ng Diyos, sa dami naming nagpabaksin, wala naman akong nakitang nahilo o gaya kasi ng sinasabi ng iba. Meron kasing ilan na sinasabi na pag nabaksin ka, mahihilo ka. Kanina nga nagbibiruan kami ng mga frontliners. Totoo naman yun eh. Mabaksin ka't hindi, darating naman talaga sa iyo yung kamatayan. At pag dumating yun, hindi naman talaga kayang pigilan. Kaya may virus o wala. Kaya may COVID o wala. Diba? Ang mahalaga kasi, lalo na sa panahon natin ngayon, kaya kailangan natin ang vaccine para maiwasan na yung COVID. Para nyo, kung ano itong mga nararamdaman ko sa aking katawan pagkatapos na ako ay mabaksin. Bukas ng umaga, yan. Tapos bukas ng gabi at isa pang bukas. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong i-shout out si JC, Tito JC, Jewel, yan. Si Zoe na napakagaling tumugtog ng piano. Puntahan nyo yung kanyang channel sa YouTube. Mapapanood ninyo yung mga itinutugtog niya. Alam ba ninyo si Zoe, 4 na buwan o 5 buwan pa lang siya. Pero laging nakaharap sa piano, tumutugtog. Napakagaling ng batang yun. Malayong kanyang mararating. Tita Arlene, salamat sa mga suporta ninyo, sa mga kapatid ko. Kaya ako nagpapasalamat kasi magdadalawang buwan na ako sa ganitong kalakaran ngayon. At umabot na sa 1,100 yung subscriber ko. Salamat sa mga tumatangkilik sa aking channel. Sana tuloy-tuloy
At yung iba pa na hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe po kayo. Bukas, malalaman natin muli kung ano ang epekto ng vaccine na tinanggap ko, na ang vaccine na yun ay tinatawag na AstraZeneca. Maraming salamat. Happy time po sa inyong lahat. Ayan. Nandyan pa. Hindi pa kasi ako nagpapalit ng damit. Abangan natin yung epekto ng vaccine. Tuloy-tuloy yung pag-observe natin sa ating sarili. Salamat din sa aking mga kaibigan. Yung mga kaibigan ko na hindi pa nagpa-vaccine. Pumunta kayo, merong mga center na kung saan naman hindi naman agad-agad babaksinan kayo. Meron ding mga kaklasiko, pabaksin kayo. Pabaksin kayo. Bukas naman yung misis ko ang ibabaksin. Kasi inuna ko muna yung sarili ko. Kasi maraming bali-balita. Alam naman yun yung bali-balita. Balita lang naman yun. Totoo yun, yung sinasabi nila. Mabaksin ka hindi. Pag dumating na yung oras mo, mamamatay ka talaga. Walang makapipigil sa kamatayan. Ay, diba? Walang makapipigil sa kamatayan. Pag dumating yan, oras mo na raw talaga. Pero ang mahalaga ngayon, nakatanggap tayo ng biyaya. Para sa akin biyaya ito. Biyaya mula sa Diyos, biyaya mula sa gobyerno na patuloy na nagmamalasakit sa ating kapakanan. Salamat po mula sa ating presidente, sa gobernador ng Tarlac, sa mayor ng Capas. Maraming salamat. Magandang umaga, kabalen. Magandang umaga po sa inyo. Ito ang pangalawang araw ko mula po nung ako ay mabaksin. Kaninang madaling araw, yung 2 o'clock, yan, up to now, 3 o'clock, 4, 5, 6, 7. Ang naramdaman ko lang sa katawan ko, talagang lalagnatin ka. Pero yung lagnat na mababa lang, kung tawagin nila ay sinat. Tsaka may pagkakataon, sumasakit yung ulo ko. Pero sa katawan wala naman. At ang masakit lang na nararamdaman ko ngayon, yung kung saan ka in-inject ng vaccine. Parang medyo, ayun, yung sakit na parang mahapdi, ganun. Pero kapag ka sa kabuuan naman, wala naman ganong epekto sa katawan. At ang nararamdaman ko nga lang siguro dahil sa hindi pa ako nakainom ng gamot, kaya medyo may sinat pa ako. Kaya patuloy nating oobserbahan yung aking sarili mula nung ako ay mabaksin. Sana po subaybayan ninyo para malaman natin kung ano ang epekto ng vaccine. Gaya ng sinasabi ng marami, lalo na parang ipinagbawal muna ang vaccine sa mga edad na 59 years old pababa dahil nagkakaroon ng katulad ng clot, yung bumabarang dugo na siyang minsan ikinamamatay ng iba. Pero ako, as of now, wala po akong gaanong nararamdaman sa aking katawan. Kaya sana tuloy-tuloy lang ito at tuloy-tuloy din namin ibibigay yung impormasyon tungkol sa nangyari sa akin bilang tumanggap ng vaccine. Marami pong salamat. Muli, magandang umaga. Happy time po sa lahat. Mamayang tanghali at bago ako matulog mamayang gabi, muli isasabihin ko sa inyo, magbibigay ng impormasyon sa nararamdaman ng aking katawan dahil sa pagtangkap ko ng vaccine.
Gandang hapon mga kabalen. Patuloy akong magbibigay sa inyo ng impormasyon tungkol sa aking kalusugan mula nung tumanggap ako ng vaccine kahapon ng alas 11 ng umaga. Ang aking nararamdaman ay gaya pa rin ng dati. Nang masakit lang sa akin ngayon kung saan ka in-inject. Pero wala nang sinat, hindi na ako nilagnat, hindi nahilo, kailanman, hindi rin ako nagsuka. Kaya walang gaanong epekto, hindi katulad nung iniisip ng marami na baka may mangyari sa kanila kapag ka sila ay nagpabaksin. Kaya kung maaari nga lang sana at tuloy-tuloy naman ang proyekto ng pamahalaan, inuulit ko po, libre naman, walang bayad. Noon, sa panahon ng COVID, maraming nasaktan, maraming umiyak, nawalan ng buhay, nawalan ng hanap buhay, hindi na makalabas, patatanda mga bata, hanggang sa kasalukuyan. Kailangan nating matanggap yung vaccine para lahat tayo makalabas na, lahat tayo ay sama-sama na ang pamilya natin, kasama natin, magkakasama sa banding, diba? Tuloy-tuloy yung masayang buhay. Salamat po muli. Hanggang bukas, ipakikita ko pa rin yung sitwasyon ko. Inuulit ko po, maayos naman, maayos yung aming kalagayan, yung sarili ko. Wala akong nararamdamang iba. Wala na. At sana tuloy-tuloy naman ito. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsubaybay sa isang dokumentary na ito tungkol sa pagtanggap ko ng vaccine. Hello mga kabalen. Nandito kami ngayon sa SM Tarlac. Pangatlong araw ko na ngayon sa pagkakabaksin. Kung ano yung naramdaman ko nung una, sumakit ang ulo, medyo sinisinat, kinagabihan, ngayon wala na. Wala nang nararamdaman. Masigla yung katawan, normal na normal, hindi katulad ng sinasabi ng iba na kapag ka nabaksin ka, maaaring mahilo ka o ano pa man, gaya ng sinasabi ng ilan. Ito yung pinakahuling dokumentary ko na sa pagkakabaksin sa akin. Kaya doon sa mga natatakot na magpabaksin, huwag po kayong matakot. Una, magpasalamat tayo, yung vaccine na yan, libre. Bunga yan ng pagmamalasakit ng ating gobyerno. Kaya sa panig ng mga senior citizen, kayo ang nasa priority na magpabaksin, pabaksin po tayo. Huwag kayo matakot na magpabaksin. Ako 3 araw nang nakabaksin. Dito na ako sa SM Tarlac, walking. Hindi ko naman pwedeng tumakbo rito, baka akala nila may nakaw ka. Doon sa aking mga kaibigan, salamat sa inyo. Mga kaklase ko, salamat sa inyo. Kasi 1,100 subscriber na ako. Sana tuloy-tuloy na ito sa
hanggang sa ma-monetize ako, magkaroon ng ad o commercial ang aking mga ginagawa sa aking channel. Magtatanong tayo sa mga naririto, lalo na sa mga bata, mga kabataan ngayon, kung anong idea nila tungkol sa vaccine. Kasi marami nga natatakot na magpa-vaccine. So di ako nagkakamali, dito sa Tarlac din isinagawa ang vaccination. Hello man lang. Hello. Kumusta na kayo? Mabili na ba? Mabili na, kahit pa paano. Ayun. Normal na, no? Hindi na katulad nung may pandemic. At least kahit pa paano, no? Kayo ba kung... Tanong lang to, no? Kayo ba kung halimbawa papayagan na kayong magpa-vaccine at your age? Anong idea mo? Pababaksin ka ba? Para sa akin siya, ayoko. Ayaw mo, bakit? Kasi maraming mababalitaan na kapag mahina yung immune system mo, possible makakaramdam ka ng symptoms ng COVID. Para Hey. sa akin din, sir, ah. Oo, idea mo nga. Ganun din po, sir. Actually, ako na-vaccine. Excuse me. Nung araw ng Webes. Ang naramdaman ko after ng vaccine, sinat lang, medyo sumakit ang ulo, dito, namaga, natural, naturukan ka di ba? Na-check ka. Pero 3 days na ngayon, okay naman. Nakalabas na ako. Kinayanan mo yung ano, sir, no? Ha? Kinayanan ng immune system mo yung vaccine na. Ay, sigat na si Barnes niya. Pag malakas siguro yung immune system, ano? Oo, sir. Pag mahina, sa bagay, meron din ako napanood after 3 days Pero, as of now, sabi nung kapitbahay ko, na-vaccine ka na kuya, oo. Sige, obserbahan na muna kita. Saka hindi ka naman po mandatory dito sa akin. Choice mo pa naman. No, ang mandatory senior citizen Opo. sa Tarlac. At saka katulad ko na nagme-maintain ng gamot dahil sa hypertension. Pero kaya nga ang tanong ko sa iyo, kung sakaling kayo na at your age, di ba? Papayagan na kayo mabaksin. Yun ang tanong ko. Actually talagang hindi pa kayo pwede. Thank you ha. Hello. Oh. Kayo naman ang tatanungin ko, ano? Hindi, tungkol sa vaccine. At your age, kasi ang binabaksin ngayon, di ba, mga senior citizen. Ayun. Kayo, hindi pa. Wala pa. Halimbawa, pinayagan na kayo. Halimbawa lang, pinayagan na kayo mabaksin. Anong idea ninyo? Pababaksin ba kayo o hindi? Halimbawa, pinayagan na ng gobyerno at your age, pwede nang mabaksin ng lahat. O ano, magpapabaksin ka, hindi? Para sa akin po. Para sa akin. O, sa'yo nga, idea mo lang yan. Hindi. Why not? Kasi po may nababalitang ano parang... Sa AstraZeneca. Yun yung sinasabi nila na Nagpa-vaccine tapos namatay po. namatay sila. Sa FB po yun yung ano, yung post. Pinag-uusapan po. Yung parang nagkakaklat. Kaya parang nakakatakot magpa-vaccine. Pero kahit need, ewan ko. Actually, ako nung Webes na vaccine. Nagpa-vaccine ako. Hindi ako lumabas ng Biyernes. Miyerkules ata ako nagpa-vaccine. 3 days na kasi. Kaya ako nagbablog ngayon, pinakikita ko sa tao, eto ang sitwasyon ko bilang na-vaccine na. Ipinakikita ko na Okay
nagkaroon siya ng ano lang, after ng injection, kinagabihan, sabi ng doktora, uminom na po kayo ng paracetamol kasi lalagnatin ka. Actually, totoo yun. Nilagnat, pagkatapos sumakit ang ulo, medyo magapat to itong kung saan kayo ninject. Pero ngayon, okay naman. Okay naman. Oo. Kaya nagtatanong din ako doon sa iba. Ako man dati, tsaka misis ko, takot kaming magpa-vaccine. Actually, ang binabaksin ngayon, senior pala. At saka yung tulad ko na nagme-maintain ng gamot dahil sa sakit na hypertension, yung high blood. Yan mga yan, pinapayagan na magpa-vaccine. Pero idea niyo yun. Di ba? Thank you. Ano, Pogi? Ilan ang benta mo ngayon? Naka 6 sir. Ha? 6. Sipin mo, 6. Ikaw tatanungin kita at your age. Opo. Kung halimbawa, papayagan na kayong magpa-vaccine. Vaccine, Yes, anti-COVID. Yes. Ikaw ba magpapabaksin? Siguro, Kung sir. papayagan na kayo, ibig sabihin at your age, kasi ngayon senior pa lang, di ba? Opo, opo. Anong masasabi mo? Siguro sir, hindi muna siguro. Hindi muna. Opo. Bakit hindi ka magpapabaksin muna? Sa tingin ko sir, medyo okay naman po kasi yung ano ko yung Health. health ko. More on vitamins naman po. Nagtitake naman po ako ng vitamins. Hindi dahil doon sa balita. Opo. Hindi po dahil. Kasi nga, yung iba dahil doon sa balita. Kala po nila nagkakatrangkaso na sir. Hindi, actually, ako nga na vaccine. Opo. Pero, yung naramdaman ko, pinakita ko. Ako po si Arlene, nabakunahan po ako last Thursday. Pagkatapos ko pong nabakuna, nung gabi po ng Huwebes, medyo mainit po ang naramdaman ko. Pero dahil sa, uminom po ako ng paracetamol para siguro lagnat yon, talagang lalagnatin daw po tayo. Kaya nung Biyernes, Sabado, okay na po yung pakiramdam ko. Hindi ko po ininda ang bakuna. Kahit yung inject niya po, konting dahil po tusok naman ng karayom yun, okay lang po sa akin. Kaya sana po, magpabakuna na tayo. Bago po tayo magpabakuna, palakasin po natin ng ating katawan. Kumain po tayo ng masustansyang pagkain para lumakas ang ating immune system. Okay po, bye-bye. Hello po, good evening. Ako po si Lisel. Nung nagpabakuna po ako, okay naman yung pakiramdam ko. Medyo nilagnat lang ng konti, pero kahit pa paano, nakaraos naman. Kaya maganda yung magpabakuna tayo para makaiwas sa COVID at maging matibay ang ating katawan. Dinodocumentary ko yung pagkakabaksin ko. Bumili kami ng cellphone. Subscribe na, subscribe. Subscribe na kayo. Yung iba hindi pa eh. Sir, sama mo ko sa vlog niya. Sige. Na-vaccine ako kasi nung Webes. Ngayon, dinokumentary ko yon. Kung marami kasi natatakot na magpa-vaccine. Di ba? Takot sila dahil doon sa sinasabi nila sa AstraZeneca na meron daw namumuong dugo, kung ano-ano pa. Ako 3 days na vaccine. Ang naramdaman ko lang yung nilagnat ka. Yan, nilagnat ka na. Sama talaga yung sir kapag talaga pag nagpa-vaccine. Oo. Sir, ano yung AstraZeneca ba? Oo, AstraZeneca. Kayo kaso mga bata pa kayo. Pagka medyo may edad ka na, dapat talaga magpa-vaccine ka. Pero after a month, lahat na i-open na sa lahat ng tao. Pa-vaccine kayo. Basta may YouTube mo, subscribe. Sir, ano pong pangalan niyo sa YouTube? Sir Ride Zamora, tingnan natin. Makikita ito sa YouTube. Paano po? Sir Ride Zamora, S-I-R R-Y-D-E. Space. R-Y-D-E. R-Y-D-E. R-Y pa. Zamora. Aliot.
Ali yung mga barangay ba? RYD is Zamora. Zamora, yes. Pare. Dito kagad dyan. Oh, tingnan natin. Subscribe mo muna, Click mo muna. Pwede. Ayun. Something daw pala rin vlog na sir. Yaw na itong ipangil bengo ka sa lovebirds pare. 101 years old, Albenye. Masandiya yan. 101 years old yan. 101 years old. Ayan, oh, pinapanood na nila. Mga tumatangkilik kay Sir Ride Zamora. Yun, oh. Thank you very much. Alright. Woo! Sisikat din yan. Pare, ano mo rin ako sikat. Di ba? Oo, sige na. O, tingnan natin. Isa pa. May 1K subscribers ka na pala. 1,000? Opo. Ano? 1.5. Dami na pala. 1.5 lang ba yan? 1,005 subscriber. 1,005K. Aha, 1,050. Ah. Maring 51, 52, 53. Tingnan natin. Sir Ride Zamora. Dito ako sa SM Tarlac. At least pagkata. Yan. At saka taga Tarlac, suportahan da ka. Diba? Yan, isa pa sa mga nag-subscribe sa akin. Realme smartphone. Kailangan pagka nag-subscribe kayo, manunood talaga kayo. Kahit na, kasi ina-unsubscribe na no. Realme YouTube. Matic sir. Matic yun. Kapag gano'n na sir. Oo. Realme 6 Pro. Yan. Nagpo-promote din ako. Di ba yung mapapanood ninyo yung Lovebirds? Oh sir, lovebirds. O, tapos Sir, yung sa mga vlog ni Sir Oo. Red Zamora. Alam niyo yung ano rito, yung sa San Rafael, binlog ko yan, yung surplus na malaki. Oh sir. Di ba yung sa San Saka Rafael yung na isa pa, surplus? sir, yung sa mabang vlog ano na siya, yung matanda ba yun sir? Cute. Pang-iwan niya yun, di ba? Drawing ito. Pa-cute. Ang ganda. Ay, tiwa. Ito, si Kuya. Oren, kaya la. Si Lolo Edwin. Natural na rin. Kasanting na drawing, oh. Ano ba ang gusto mo dyan? Galing niya. Ang galing niya. Ini masanting niya yan, oh. Mong. Ay. Kung makamudya kasi, ngayon na lulokwan niya na. Wah. Paglokwan niya kasi niningwali na. Ay. Maglokoy ko, igwali. Chiko anong chichi? Nalaging wali. Mapangalatay ni. Ay, balo na Lagi, kung oh, rin, lagi, mag-drawing lagi. niya. Ay, dyan. Nakatok na. Tilos na ah. Wag mo! Kagulo na, albusa. Na? Ano daw? Na? Ano na bre? Dulok yan. Ah, doon ka. Bigyan nyo ng kanin. Sige. O si Bunso, ang ganda rin oh. Ah, papis. Ay, tama. Malaguya kasi Lola Tese, boy Lolo Edwin eh. Papis. Ito, si Lolo Orling. Si Lolo Edwin. Bisa mamangan, gabang mamangan, mag-drawing ka siguro. Hindi, iba ng cellphone. Ha? Minum ka? Kainin muna. Wapen. Wow. Ay, ang galing naman. Galing na. Wow. Okay na? Saga Di na may talaga. keta. Wow, yung ano niya, yung fit niya. Sorry. Ops. Balo na yung control sarili na ne. Aliw na nung bigla na yung kain mo may pagyabanta ka rin. Daya rin ulo no Kajay, rin. kaya may pagkikaya may itang kayong ulunan. Tang makalukluk ya. Kung makakain na yan, babantay Mari, niya kaya mo talaga. kaya katamay niya ako na mo. Magka ka? Magka na ka? Yan, help ka ni Lolo Kajay. Lolo J! Yay! Yan, si Lolo J! Meet mo si Lolo J! Jimson, ikinagang picture niya sa Amerika. Si Lolo Edwin! Payhouse na kami. Payhouse na eh. Si Lolo J! Hi! Yan yan, nung kapilang ko saling wheelchair na nausan niyo ko. Di na may pang hotdog.
Kakain ka ba? Hotdog. Almusal Ngayon, muna. bagong piligan kasi diabetes na. Wow. Mag-carb lang. Mag-carb lang. Talagang magluhod siya makanyan eh. Magkasakit. Okay. Oo. Okay na mo? May tangluklukan ng ulnan. Lapit ba? Okay. Dentod na pasikan la pala. Ha? Dentod na ila palang Punta kayo masikan. ganito. Para hindi siya hirap. Kuwapin lang ba? Line netes. Ba't tayo may pagkain wheelchair? Wala yung pang kasay. Tsaka dapat dito ng wheelchair para kaya. Sarili.